Halos 20 beses ang naging paglobo ng bilang ng Temporary Foreign Workers o TFW sa Canada mula taong 2000 hanggang 2023. Sa report na inilabas ng Fraser Institute, inilatag ang benepisyo na dala ng Temporary Foreign Worker Program at mga negatibong naging epekto nito sa ekonomiya ng bansa at ng mga Canadians. Malapit ang isyung ito sa puso ng isang Pilipino sa BC. Dati rin kasi siyang TFW at responsable ngayon sa paghahanap ng mga manggagawa na pupuno sa mga pangailangan sa kanyang lugar. Ang report mula kay Reyes Santos. Behind yung every work permit is not just a worker, but a family, the sacrifice and a contribution to Canada. Kasalukuyang strategic planner ng McDonald's restaurant sa Kelowna, BC, si George Lemita. Aniya, sa 10 restaurant na sakop niya, 23% sa 500 empleyado nito, mga Pilipinong temporary foreign worker. Ramdam niya raw ngayon ang pinagdadaanan ng mga manggagawang apektado ng pagbabawas ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada sa bilang ng temporary residents sa bansa. There's a fear na, oh my God, am I going to get renewed? What will happen? Kailangan pa ba ako ng bansang to? Are they going to send me home? So those kind of questions, no? Kaya this is very parang close to my heart. Kasi last year, we already sent home from September to December. There's 45 already. And then this year, just this place alone, yung organization lang namin, 10 restaurants lang yon. We had to send home 60 more. Mula higit 66,000 na bilang ng TFWs noong taong 2000, lumobo ito sa 1.27 million noong 2023. Noong 2023, ayon sa statista, ikalawa ang Pilipinas sa India sa mga source country ng mga manggagawa. Sa report na inilabas ng Fraser Institute Webes, inilatag nito ang pros and cons ng programa. Nabanggit ang pagpuno ng mga manggagawa sa kakulangan sa labor ng bansa, pero nabanggit din na nababawasan ng oportunidad ang mga ipinanganak na sa Canada. Sa karanasan ni Lemita sa pagkuha ng temporary foreign workers, di raw nakikita ng bansa ang tunay na sitwasyon sa kanilang sektor. We never stop hiring local talents. There's a lot of youth and young professionals na interesadong mag-work. However, ang problem kasi doon is that they're going to work for a couple of months and then they're going to quit. However, with regards to this program, because naka-locked in kasi ang mga TFW kasi for at least 2 years, di ba? The real question is not whether yung Canada is dependent on the TFWs, but whether Canada is investing enough in developing local talent. Idiniin din ni Lemita na di dapat tignan na magkakumpetensya ang mga foreign worker at mga local talent. These workers are often the ones who stabilize teams, they mentor new employees, local talents, and maintain service standards. But beyond productivity, they also are, parents, they're breadwinners, right? And community builders. Ayon sa pag-aaral, mas matimbang ang benepisyo ng programa kaysa sa negatibong naging dala nito. Win-win daw ito sa lahat ng partido, dahilan kung bakit di dapat isara ang programa. Immigration cannot be shut. Immigration has to be leveled out. Immigration is what our economy needs. But what type of immigration? We need the economic classes. We need the students that want to come study, actually study. Not eliminate, it's just to manage yung program. So their story is not just about labor, it is about the sacrifice, the dignity and contribution. That's why conversations about this program should never be purely economic. They must also be human as well. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.